So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ko ulit ng maikling video. So yung gagawin kong topic ngayon, about ulit sa Canada. About naman to sa caregiver, kung paano mag-apply ng caregiver sa Canada pag nasa Pilipinas ka. So ito, kagaya ng sabi ko, mahilig ako magsaliksik sa mga ganitong bagay about sa mga trabaho, about sa trabaho ng OFW sa ibang bansa. Kaya pag may nalalaman ako, ang ginagawa ko na lang, pinupost ko na lang sa aking page. Kaya yun, kumalap ako ng impormasyon, inalam ko ngayon kung paano mag-apply ng caregiver sa Canada kapag nasa Pilipinas ka. So pag nag-apply ka dyan sa Pilipinas, kung paano at anong proseso. So hindi ko na siya patatagalin guys. So sa akin kasi nangarap din kasi akong maging caregiver eh. Hindi nga lang ako natuloy nung nakaraan. Siguro hindi pa siguro yung panahon kasi nandito ako sa Saudi Arabia. Pero sana dumating yung araw na bigyan ako ng Panginoong Diyos na masubukan ko ang trabaho ng caregiver at pagbubutihan ko talaga ito pag nagkataon na ibigay talaga sa akin ng Panginoong Diyos. So yan na, hindi ko na sa patatagalin guys. Ito yan eh, okay. So paano mag-apply ng caregiver sa Canada kapag nasa Pilipinas ka? Para makapag-apply bilang caregiver sa Canada mula sa Pilipinas, narito ang mga pangunahing hakbang na dapat sundin. Number 1, alamin ang mga kwalifikasyon, siguraduhin na gunan mo ang mga kinakailangan tulad ng tamang edukasyon, karaniwang 72 college units, karanasan bilang caregiver at pagkakaroon ng caregiver certificate. So ito rin yung isa, karanasan, experience certificate. Number 2, maghanap ng accredited caregiver school. Mag-enroll sa isang paaralan na nagbibigay ng tamang pagsasanay para sa caregiver. So ito, nag-aaral ako dito sa Saudi Arabia eh. Kaso nga lang, every Friday, 3 months yun eh. Nung nasa una pa akong company nung 2021, kaso nga lang hindi talaga ako pinalad. Yun, mag-aral, isa rin yun. Number 3, mag-apply sa mga pilot programs. Ang Canada ay may mga programa tulad ng Home Child Care Provider Pilot at Home Support Worker Pilot. Ang mga ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga caregiver na magtrabaho at maging permanent resident. So yun. So maghanda ng mga dokumento, number 4 maghanda ng mga dokumento. Kailangan mo ng resume, police clearance, NBI, clearance, passport, transcript of records at iba pang mga dokumento. So number 5, maghanap ng employer, mag-apply sa mga Canadian employers na naghahanap ng caregiver. Maaari kang gumamit ng mga online job portals or magpatulong sa mga recruitment agencies. So ito, huwag nyo lang kakalimutan to na kung sakaling may mahanap man kayo, i-check nyo sa PUA. Ilapit nyo ito sa PUA. Sa Pilipinas, sa may Ortigas, diba? I-check nyo doon kung legit ito, yung apply nyo kung sakaling may makita kayo. So ito na, number 6, mag-apply para sa work permit. Kapag may employer ka na, mag-apply ng work permit sa Canadian Embassy. So yun, number 7, maganda para sa pag-alis. Siguraduhin kumpleto ang iyong mga dokumento at handa ka na para sa bagong buhay sa Canada. So yun. Para sa mas detalyadong impormasyon, maaari mong basahin ang mga gabay na ito, dito, at dito. Good luck sa iyong application. So yun. Yun yung impormasyon. So yung ginamit ko ulit yung Bing Microsoft. So para sa mga gusto mag-apply sa Canada bilang caregiver, good luck sa ating lahat. Siguraduhin lang natin na tama yung apply natin para hindi tayo maloko. Kasi malay natin, hindi natin alam kayo na makakapunta sa Canada. Kasi ako nangangarap rin ako pumunta ng Canada eh. Kaso lang talagang hindi pa ngayon yung panahon eh. Pero sana pag dumating yung araw na yun, matupad yung pangarap na yun na makapagtrabaho sa Canada. So yan lang guys, ang ganyan lang yung video for today guys. Maraming salamat guys.